Kung nanonood lang kayo dito para sa ano lang po, para sa love team namin ni Beyonce, umalis na lang po kayo kasi hindi po natin kailangan yan. Paano babasa ako mag-unsub daw? Unsub na guys. Wala akong pake. Wala akong pake. Po, congrats kay Maestro 21 TV. Congrats! Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayon. Alright guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang iyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito, tayo po ay magbibigay na muli ng ating reaction tungkol po sa issue na ipinagtanggol di umano po ni Papa Edge, si Arjin. Nararapat bang ipagtanggol po ni Papa Edge si Arjin, at maraming mga negatibong komento po ang nagko-comment na sinasabi, inuugnay pa rin po si Baby Beyonce, na sinasabi po nila na mas pinapaboran po ni Papa Edge itong si Arjin over YP Beyonce. Okay? So, yan po ang ating pinakapaksa ngayong araw na ito sa ating video. Pero bago po natin ipagpatuloy ang pagbibigay po ng reaction tungkol po sa bagay na yan, ay tayo muna ay magpupugay kay sa ama ng founder po ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang. At ang kilikin po natin, Ate Ed Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, at Ruel of Malalag. At siyempre, kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell upang sa kanon updated po kayo sa magiging reaction na videos pa na darating sa susunod pang mga araw. Likewise, mega shout out po sa Arepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng aming pong presidente, Javier De Leon, aka Birador. At ang kilikin din po natin ang mga kasamahan po natin, Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalong-lalo na po yung mga nakatalaga dyan po sa mga iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. At ganun din po sa inyo, mga Kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. At likewise, sa ating po mga kapatid po dyan sa Team Siomai ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So, sa bungad po ng ating video, nandyan po yung hamon. Okay? Hamon po ni Papa Ed sa mga EDC supporters. Ha? Okay, parang sa aking pananaw at sa aking pagkakaintindi diyan sa tinuran po yan ni Papa Ed, mga Kalingap, ay parang paghahamon sa mga EDC. At siyempre, sa sobra na po niya sigurong galit at marami po siyang nababasang mga negative comments doon sa kanyang live, ay talaga naman pong nakapagbitiw ng salita or napuno na rin po siguro, kaya nakapagbitiw po ng salita na maaaring ikagagalit at maaaring ikatatampo ng EDC supporters. So yan, panuurin muna natin mga Kalingap ang bahagi po niyan ng kanyang live. At dito tayo magbabase mga Kalingap sa ating pagbibigay po ng opinion, komento at reaction. Panuurin po natin. Selos kasi medyo madikit daw. Edo madikit daw kasi na si Beyonce ba ganyan. Bakit po magsiselos ng ganyan? Wag niyo pong gawa ng mali siya. Tinutulungan natin yan, guys. Natural, puntahan ko yan pag kailangan. Guys, hindi sa kinakampihan ko talaga siya ng hindi yun pagiging bias sa kasi kung mali talaga siya ng sobra, ko talaga siya pagsasabihan ko talaga siya ng sobra.
Eh, maliit na bagay man lang yan eh. Kunting correction lang naman ang kailangan nun. Na, oy, Arjun, tama na ganyan. Di ba? Hmm. Walang manood sa upload ko. Okay lang guys. Diyan natin malalaman kung sino talaga yung legit na supporters sa fake na supporters. Okay lang. Diyan po natin nakikita kung gaano talaga kayo kasolid. Kung nanonood lang kayo dito para sa ano lang po, para sa love team namin ni Beyonce, umalis na lang po kayo kasi hindi po natin kailangan yan. Paano pala kung mag-stop ng love team? Wala na po ba kayo dito sa ating channel? Basta ako mag-unsub daw. Unsub na guys. Wala akong pake. So yan mga kalingap ha. Okay, so alam ko marami na pong nag-content. Marami na po tayong mga kasamahang mga reactors na nag-content po at nagbigay po ng kanila pong mga opinion tungkol po sa naturang pahayag po ni Kalingap Edu sa kanyang naging live ng kamakailan lamang, pero ako na po yata ang nahuhuli na. Okay, siguro naman po ay marami na kayong napanood, marami na po kayong naikomento, pero kailangan kong magbigay din po ng aking opinion tungkol po sa issue na ito mga kalingap. Okay? So alam ko maraming mga EDSI followers ang medyo hindi gusto, real talk, hindi gusto po yung si Arjun. Okay? May nabanggit po dyan mga kalingap, si Kalingap Edu na para bagang ang mga EDSI followers ay pinagsisilosan po si Arjun. Na para bagang dikit daw ng dikit itong si Arjun po kay Kalingap Edu. Okay? Pero hindi po yan ang ating bibigyan po ng focus o sa ating paksa mga kalingap, kundi yung pagbibigay o para bagang pinapaboran o pagtatanggol po. Okay, sa madalit salita, yung pagtatanggol po ni Kalingap Edu po sa kanya pong beneficiary po na si Arjun. Okay? Para sa akin mga Kalingap, ito po yung nararapat na gawin po ng isang charity vlogger na kagaya po ni Kalingap Edu. So, okay, siguro naman ay intindihin po natin. Alam ko maraming nagtampo ngayon ng mga EDSI followers, supporters, pero para sa akin mga Kalingap, intindihin po natin itong si Papa Ed, si Kalingap Edu, kasi sabi ko nga, ito po ang nararapat na gawin ng isang charity vlogger na kung saan ay kung tayo po ay mayroon pong beneficiary, meron po tayong tinutulungan ay dapat mong ipagtanggol. Bagamat maraming nagsasabi, bakit ipagtatanggol ba ay nagkamali? Okay, nandun na po tayo sa pagkakamali po ni Arjun. Hindi ibig sabihin na nagkamali na ito ay kasumpa-sumpa na po. Okay? At tayo din po na vlogger na nakadiscover po sa kanya ay sasang-ayon na rin po tayo doon sa mga nag-judge po sa kanya, hindi po ba? So ito, parang ikaw ay vlogger at ikaw ang nakadiskubre sa taong ito at ikaw ay tumutulong kasama ang mga sponsor. Siyempre, ito yung dapat mong gawin kapag ang iyong beneficiary ay naliligaw ng landas. Okay, tama po yung sinasabi. Sumasang-ayon po ako dun sa sinasabi po ni Kalingap Edu, mga Kalingap, na yung pagkakamaling yun ay bahagya lamang o hindi naman po seryosong pagkakamali sapagkat ito po ay taliwas po yan sa rules ng Kalingap. Pero kinakailangan kung ikaw yung kagaya po ni Kalingap Edu, kung ikaw yung tumutulong, lumilingap sa beneficiary na ito, ay handa kang tulungan, ipakita o ipakilala sa taong ito o ipakilala sa beneficiary ito ang kanyang pagkakamali at tulungan mong ituwid
ang kanya pong pagkakamali. Okay? Di ba nga parati natin yan nakikita? Okay? Siguro ito ay nakita rin po ni Kalingap Edu kay Kuya Bal Santos Matubang itong pag-uugali na ito. Okay? At siyempre, siguro ay pinag-usapan po nila ito. Okay? May nabanggit din po dyan sa live po ni Kalingap Edu mga kapatid na sa tulong din po siguro ni Kuya Bal at mga ibang nakakatanda po sa kanya noong kasama po niya dito sa Manila ay maaaring napag-usapan at nagbigay po sila ng kanila pong opinion kung ano-ano ang mga nararapat na gawin po ni Kalingap Edu po kay Arjen. Di ba nga parati sinasabi ni Kuya Bal na inuutusan niya, inaatasan po niya si Papa Eds na kausapin ng masinsinan po itong si Arjen. Hindi po ba? Alright, balikan po natin yung sinasabi ko pong mga kalingap na ito yung nararapat na gawin ng isang charity vlogger doon sa kanyang beneficiary. Okay? At siya nga naman din po yung ginagawa ngayon po ni Kalingap Edu. At sinabi ko nga, itong si Kuya Bal ay may ganito rin pong ginagawa sa mga beneficiary. Bagamat mayroon tayong mga kinaiinisan din, real talk, kinaiinisan nating mga beneficiary kung sila po ay nagkakamali o sila po ay hindi sumusunod sa mga rules ng Kalingap. Aminin man natin o hindi, tayo din po ay nabibwisit, nagagalit din po. At sinasabi po natin, nagko-komento po tayo madalas, nababasa po ito sa comment section po ni Kuya Bal na sinabi, Kuya Bal, pabayaan nyo na po yan, huwag nyo na po yan, tulungan. Bitawan na po ninyo yan, pero hindi po yan ginagawa ni Kuya Bal. Instead ay tinitignan niya. Kaya tignan niyo po, yung mga lumalaban, mga dating kalingap, na ngayon ay mga anti-kalingap. Ano ang isinusukli po ni Kuya Bal? Okay? Di ba, inaaruga pa rin po niya sila. Okay? Hindi po niya sila itinatatwa o hindi po niya sila dinina-drive away. Instead, ay parang niyayakap niya pong muli ang mga taong ito. So, yun po yung sinasabi po dito ni Kalingap Edu, mga kapatid, na ituro mo doon sa beneficiary yan yung kanyang pagkakamali at tulungan mo siyang ituwid ang kanyang pagkakamali. Hindi mo dapat tignan kung ano yung sinasabi ng mga buzzers o mga negatibong sinasabi ng mga commenters. Pero dito naman sa sinasabi ni Kalingap Edu, kung kayo po ay sumusuporta lang kayo dahil sa love team at kayo po ay nandoon dahil lang po sa love team at sinasabi po niya kung mag-unsub kayo, wala akong pakialam. Hindi ba napaka itong salitang ito, mga kalingap matindi yung pananalitang po niyan. Okay? So alam ko maraming nagtampo dyan, pero siguro mga kalingap, intindihin po natin. Kasi yun po yung role ng isang charity vlogger. Kaya nga, ang pangalan po ng community natin ay Kalingap. Dilingapin po natin ang mga tao. Hindi po natin sila pinapabayaan kung alam po natin sila po ay nagkakamali. Dapat pagsabihan at ituwid ang kanila pong pagkakamali. Yan po ang ating reaction sa araw na ito. Yan po ang ating opinion. Opinion ko ito, mga kalingap Yun lang po yung nakikita ko. Ito ay nararapat sa isang charity vlogger na ipagtanggol mo yung iyong beneficiary. Siyempre, beneficiary mo yan. Okay? So hanggang dito na lamang po ang ating pagbibigay po ng reaksyon. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kuya Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Roel Lombalalak. At siyempre, pakidamay na rin po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng iyong pag-like, share, and subscribe. At tuloy pinutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, sama-sama pa rin po tayo
sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.